10 taon ng pagtitiis na uwi lang sa isang pirasong papel na puno ng insulto. Habang si Sofia ay nagluluto ng paboritong hapunan ni Mateo para sa kanilang anibersaryo, ang lalaking binuo niya mula sa kawalan ay may kalong ng iba. Wala kang silbi, Sofia. Isang pabigat ka lang sa aking tagumpay, ang hatol ni Mateo. Ngunit hindi niya alam, ang bawat hininga ng kanyang kumpanya ay utang niya sa babaeng tinatapon niya ngayon. Sino ang tunay na luluhod sa hol? Huwag mo nang patagalin pa ang paghihirap nating dalawa, Sofia. Isang pirasong papel lang iyan. Pirmahan mo na para maging malaya na ako sa nakakasakal mong pagmamahal. Ang boses ni Mateo ay malamig pa sa hanging nanggagaling sa aircon ng kanilang marangyang dining room. Walang bahid ng pag-aalinlangan, walang bakas ng kahit katiting na pagsisisi. Sa harap ni Sofia, sa ibabaw ng lamesang nararamtan ng mamahaling lino, ay nakalapag ang mga dokumentong wawakasan ang 10 taon ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Dahan-dahang ibinaba ni Sofia ang sandok na hawak niya. Kanina lamang ay abala siya sa paghahanda ng sinigang na hipon, ang paboritong ulam ni Mateo, dahil ngayong gabi ang kanilang ika-10 anibersaryo. Ang usok mula sa mainit na sabaw ay humahalimuyak pa sa hangin, tila nanunukso sa katahimikang biglang lumitaw sa pagitan nila. Ang bawat sangkap ay maingat niyang pinili sa palengke kaninang umaga. Iniisip ang matamis na ngiti ng asawa kapag natikman nito ang pamilyar na lasa ng kanyang pag-ibig. Ngunit ang tanging natikman niya ngayon ay ang pait ng katotohanang dumadaloy sa kanyang lalamunan. Mateo, anibersaryo natin ngayon, bulong ni Sofia. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig, tila isang tuyong dahon na tinangay ng hangin. Nag-leave ako sa trabaho para lang maipagluto ka. Akala ko ba magse-celebrate tayo? Isang matunog na tawa ang sumagot sa kanya, ngunit hindi ito galing kay Mateo. Mula sa anino ng pintuan ay lumabas si Monica, ang matagal ng sekretarya ni Mateo, na ngayon ay nakasuot ng isang pulang damit na tila sumisigaw ng tagumpay. Lumapit ito kay Mateo at walang pakundangang humawak sa balikat ng lalaki. Celebrate? My God, Sofia, how pathetic can you be? Sabi ni Monica habang pinaglalaruan ang dulo ng kanyang buhok. Tingnan mo nga ang sarili mo. Amoy bawang ka, amoy pawis, habang si Mateo ay abala sa pagpapatakbo ng isang tech empire. Ikaw ay nanatiling isang hamak na housewife na walang ibang alam, kundi ang magluto ng pagkaing pangmahirap. You are no longer his equal. You are just a shadow that he outgrew a long time ago. Tumingin si Sofia kay Mateo, naghahanap ng kahit anong senyales na ipagtatanggol siya nito. Ngunit nanatiling matigas ang mukha ng lalaki. Ang mga matang dati ay puno ng pagsamba noong sila ay nagsisimula pa lamang sa isang maliit na apartment. Ngayon ay puno na ng pandidiri at inip. Totoo ang sinabi ni Monica, Sofia. Nakakasawa na ang pagmumukha mo. Nakakasawa na ang paulit-ulit mong pag-aalaga na para bang bata ako. I need a woman who can stand beside me in boardrooms, not someone who only knows the 4 corners of this kitchen. Dugtong ni Mateo. Kinuha niya ang fountain pen at inilapag ito sa tapat ni Sofia. Pirmahan mo na ang divorce papers. I'll let you keep this house. It's more than enough for a woman like you. Naramdaman ni Sofia ang isang matinding panginginig na nagsimula sa kanyang mga daliri hanggang sa umabot ito sa kanyang puso. Ang kutsarang hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagtama ng metal sa matigas na marmol ay umalingaw-ngaw sa buong silid, tila isang batingaw na nagbabadya ng kamatayan ng kanyang mga pangarap. Ngunit hindi siya kumilos para pulutin ito. Hindi siya makahinga. Pakiramdam niya ay may libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang hampas ng latigo na nag-iiwan ng malalim na sugat sa kanyang pagkatao. Ito ba ang lalaking pinaglaanan niya ng kanyang kabataan?
Ito ba ang lalaking pinaglingkuran niya nang walang reklamo habang ito ay wala pang pangalan? Nanlabo ang kanyang paningin dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Ngunit sa gitna ng hapdi, may isang kakaibang pakiramdam na nagsimulang gumapang sa kanyang kalamnan. Isang malamig na puot na unti-unting pumapalit sa kanyang pighati. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang tingin at tinitigan si Mateo ng diretso sa mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, hindi nakakita si Mateo ng takot o pagsusumamo sa mga mata ng kanyang asawa. Sa halip, nakakita siya ng isang bagay na nagpatahimik sa kanya, isang malalim at madilim na kawalan. Akala mo ba, Mateo? Akala mo ba ang talino mo ang nagdala sa'yo sa itaas? Ang boses ni Sofia ay hindi na nanginginig. Ito ay naging matigas at tila galing sa ilalim ng lupa. Akala mo ba ang kumpanyang ipinagmamalaki mo ay nabuo dahil lamang sa iyong pagsisikap? Tumawa si Mateo, bagaman may kaunting pag-aalinlangan na sa kanyang tono. Ano ang ibig mong sabihin? Ako ang nagtrabaho araw at gabi. Ako ang kumuha ng mga investors. Ikaw? Wala kang ginawa kundi ang maghintay sa akin dito sa bahay. Ngumiti si Sofia, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang nangiting puno ng pait at lihim na katotohanan. Dahan-dahan niyang kinuha ang ballpen, ngunit hindi niya pinirmahan ang papel. Sa halip, itinusok niya ang dulo nito sa lamesa. Sapat na para mag-iwan ng malalim na marka. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo, Mateo. At mas lalong hindi mo alam kung ano ang itinapon mo ngayong gabi. Tumalikod si Sofia at nagsimulang maglakad palayo. Iniwan ang 2 taong tila nabigla sa kanyang biglang pagbabago. Bawat hakbang niya ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Habang papaakyat siya sa hagdan, isang tanong ang paulit-ulit na umuukilkil sa kanyang isipan. Isang tanong na magiging mitya ng kanyang muling pagkabuhay. Ito ba ang aking magiging katapusan? O ito ang simula ng iyong pagluluhod sa aking paanan? Huwag mong sayangin ang luha mo, Sofia. Sa mundong ito, ang tanging may karapatang umiyak ay ang mga taong may pakinabang. At sa tingin ko, matagal nang tuyo ang silbi mo sa pamilyang ito. Ang boses ni Doña Aurora ay kasing talas ng isang labaha. Pumuputol sa huling hibla ng pag-asa na natitira sa dibdib ni Sofia. Nakatayo ang matanda sa gitna ng sala. Suot ang kanyang mamahaling seda at mga alahas na kumikinang sa ilalim ng engrandeng chandelier. Mga alahas na si Sofia mismo ang bumili gamit ang kanyang lihim na pondo noong nakaraang kaarawan ng matanda. Ngunit sa mga sandaling ito, tila nakalimutan na ni Aurora ang lahat ng iyon. Dahan-dahang lumuhod si Sofia sa sahig upang pulutin ang mga piraso ng basong nabasag kanina. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig at ang bawat piraso ng kristal na kanyang hinahawakan ay tila sumasalamin sa kanyang sariling pagkatao. Durog, kalat at wala ng halaga. Hindi niya alintana kung masugatan man ang kanyang balat. Ang hapdi sa kanyang puso ay mas matindi pa sa anumang hiwa ng bubog. Mama, 10 taon akong nagsilbi sa inyo. Itinuring ko kayong tunay na ina. Pagsusumamo ni Sofia, ang kanyang boses ay napaos dahil sa walang tigil na pag-iyak. Kahit kailan, hindi ko kayo sinuway. Bakit niyo hinahayaang gawin ito ni Mateo sa akin? Bakit niyo hinahayaang pumasok ang babaeng iyan sa bahay na ito? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Doña Aurora. Lumapit siya kay Sofia at marahas na hinawakan ng baba ng menahero, pinilit itong patingalain sa kanya. Dahil ang isang pamilyang tulad ng sa amin ay nangangailangan ng tagapagmana. 10 taon, Sofia. 10 taon mong kinalimutan ang tungkulin mong bigyan ako ng apo. Isang baog na babaeng tulad mo ay walang puwang sa Hacienda de Lu. Si Monica, siya ang magbibigay sa akin ng apo na matagal ko nang hinihintay. Siya ang may dalang swerte, hindi ang isang malas na tulad mo.
Binitiwan niya ang mukha ni Sofia nang may matinding pandidiri. Sa gilid, nakasandal si Monica sa pinto, prenteng nanonood, habang humihigop ng kape mula sa paboritong tasa ni Sofia. Ang bawat sulyap ni Monica ay puno ng panunuya. Tila ba isang linta na unti-unting sumisipsip sa huling lakas ni Sofia. Tungkol naman sa mga sakripisyo mo, pagpapatuloy ni Aurora habang naglalakad paikot sa sala, huwag mo kaming sumbatan. Binigyan ka namin ng bubong sa itaas ng iyong ulo. Pinakain ka namin. Utang mo sa amin ang bawat butil ng kaning kinakain mo. Ngayon, oras na para bayaran mo ang utang na loob na iyon sa pamamagitan ng pag-alis ng tahimik. Huwag mo nang hintayin na ipakaladkad kita sa labas ng gate na ito. Nanatiling nakayuko si Sofia. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila isang malaking bato na unti-unting dumudurog sa kanyang likuran. Naalala niya ang mga gabing puyat siya sa pag-aalaga kay Aurora noong ito ay nagkasakit, ang mga pagkakataong isinakripisyo niya ang sariling kaligayahan para lang makuha ang pagsang-ayon ng matanda. Ngunit sa huli, ang lahat ng yun ay itinapon lamang na parang basura. Dahan-dahang tumayo si Sofia. Pinunasan niya ang kanyang mga mata gamit ang likod ng kanyang kamay na ngayon ay may bahid na ng dugo mula sa maliit na hiwa ng bubog. Ang kanyang katawan ay pagod, ngunit ang kanyang diwa ay nagsisimulang magising mula sa isang mahabang panaginip. Tumingin siya sa paligid ng bahay. Ang mga kurtinang siya ang pumili, ang mga painting na siya ang nag-ayos, at napagtanto niyang wala na siyang dahilan para manatili sa isang lugar na puno ng lason. Kung yan ang gusto niyo, aalis ako, sabi ni Sofia nang may kasiguraduhan na ikinagulat ni Aurora. Ngunit tandaan niyo ito, Mama, ang lahat ng kuryente, tubig at kahit ang lupang kinatatayuan niyo ngayon, hindi kay Mateo galing ang pambayad dyan. Isang araw, malalaman niyo rin kung kaninong kamay ang nagpakain sa inyo sa loob ng 10 taon. Tumawa ng malakas si Monica, isang tunog na tila kumakalampag sa katahimikan ng gabi. Nagdedeliryo ka na yata, Sofia. Baka gusto mong dalhin namin ikaw sa mental hospital bago ka lumayas? Mateo is a genius. Siya ang nagpalago ng kumpanya, hindi ang isang housewife na tulad mo. Hindi na sumagot si Sofia. Naglakad siya patungo sa kanyang silid upang kunin ang kanyang maliit na bag. Hindi niya kailangan ang mga mamahaling gamit na binili ni Mateo. Ang tanging dala niya ay ang kanyang dangal at ang isang maliit na susi na nakatago sa loob ng kanyang medalyon, ang susi sa kanyang totoong pagkatao. Pababa na sana siya ng hagdan nang mapansin niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang mundo. Nakasuot sa leeg ni Monica ang isang kwintas na ginto na may disenyong lotus. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Iyon ang huling alaala ni Sofia mula sa kanyang pumanaw na ama, ang kwintas na ipinatago niya sa safe ni Mateo para sa seguridad. Bakit nasa iyo ang kwintas na yan? Ang boses ni Sofia ay naging isang dagundong ng nagbabadyang bagyo. Lalong ngumiti si Monica at hinawakan ang lotus na pendant. Ito? Binigay sa akin ni Mateo kanina. Sabi niya, masyado raw itong maganda para itago lang sa isang madilim na safe. Bagay sa akin, di ba? Mas mukha itong mahal kaysa noong ikaw ang may hawak. Naramdaman ni Sofia ang isang matinding init na dumadaloy sa kanyang buong katawan. Hindi ito ang init ng pighati, kundi ang init ng isang apoy na handang tumupok sa lahat ng humaharang sa kanyang landas. Ang huling hibla ng kanyang pasensya ay tuluyan ng naputol. Tumingin siya kay Monica, kay Doña Aurora, at sa buong marangyang bahay na tila naging isang kulungan. Hindi na siya ang Sofia na marunong magtiis. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng kanyang pagiging martyr ay tuluyan ng namatay at isang bagong Sofia ang isinilang. Isang babaeng handang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya, pati na ang kanyang sariling pangalan. Humakbang si Sofia palabas ng pinto. Ang kanyang anino ay humaba sa ilalim ng buwan. Sa bawat patak ng ulan na nagsimulang bumuhos,
Tila nililinis ang kanyang pagkatao mula sa mantsa ng pamilyang Lu. Hindi niya nilingon ang bahay. Alam niya sa kanyang sarili na sa susunod na pagkikita nila, ang lahat ng taong ito ay luluhod sa kanyang paanan. Nagmamakaawa para sa isang pagkakataong hindi na niya kailanman ibibigay. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng gate. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking nakasuit. Hawak ang isang payong para sa kanya. "Welcome back, Lady Sofia," sabi ng lalaki sa isang magalang na tono. "Ang inyong pribadong jet ay nakahanda na para sa inyong pagbabalik sa Hacienda Shen." Sumakay si Sofia sa sasakyan nang hindi nagsasalita. Sa loob ng madilim na cabin, kinuha niya ang kanyang telepono at may dinial na numero. I-freeze ang lahat ng accounts ni Mateo Lu ngayon din. Ito ay isang malaking pagkakamali. Hindi maaaring mangyari ito ngayon. Ang sigaw ni Mateo ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng kanyang malawak at modernong opisina sa L Prime. Ang silid na dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan at tagumpay. Ngayon ay tila naging isang hawla na unti-unting sumisikip. Sa kanyang harap, sa screen ng computer, ay nakatatak ang isang pulang babala mula sa bangko. Account temporarily frozen. Hindi siya mapakali. Ang kanyang mga kamay na dati ay matatag na humahawak sa manibela ng kanyang kumpanya, ngayon ay nanginginig, habang paulit-ulit na pinipindot ang mouse. Hindi siya makapaniwala. Paano mafi-freeze ang kanyang personal at business accounts nang walang abiso? Ito ang araw kung kailan dapat nilang bayaran ang mga supplier para sa bagong proyekto. Bumukas ang pinto ng opisina nang walang katok. Pumasok si Monica, dala ang isang folder, ngunit ang kanyang mukha ay hindi na kasing liwanag ng kagabi. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila naging nakalulunod sa loob ng silid na puno ng tensyon. "Honey, what's happening?" Tumatawag ang accounting department. "Hindi daw ma-process ang mga checkeng pinirmahan mo kahapon." Nag-aalalang tanong ni Monica habang lumalapit sa kanya. "I don't know, Monica. Paggising ko kaninang umaga, bigla na lang nagkaganito. Sinasabi ng bangko na may legal na issue raw sa pinagmulan ng pondo." Bulyaw ni Mateo, ang kanyang mukha ay namumula na sa galit at takot. "Imposible ito. Malinis ang lahat ng transaksyon ko." Lumapit si Monica at hinawakan ang braso ni Mateo, sinusubukang pakalmahin ng lalaki. "Baka naman nagkaroon lang ng system error ang bangko. You know, glitches happen all the time. Don't stress yourself too much, ikaw pa rin ang henyong CEO ng kumpanyang ito." Huminga ng malalim si Mateo at pilit na kinalma ang kanyang sarili. Tumingin siya sa salamin na dingding ng opisina. Napansin niya ang kanyang suot na mamahaling suit. May maliit na mantsa ito sa bandang laylayan na hindi niya napansin kaninang umaga. Noong nandito pa si Sofia, kailanman ay hindi siya nakasuot ng damit na may kahit katiting na dumi. Si Sofia ang palaging nag-aayos ng kanyang mga gamit, nagpapakintab ng kanyang mga sapatos, at tinitiyak na perpekto siya bago humarap sa publiko. Isang mabilis na kirot ang dumaan sa kanyang dibdib, ngunit agad niya itong iwinaksi. "Wala lang yon," sabi niya sa sarili. "Mantsa lang ito. Hindi ko kailangan ng isang katulong na tulad ni Sofia para maging maayos." "Anyway," sabi ni Monica, na tila nahulaan ang iniisip ni Mateo, "baka naman pakana ito ng walang hiyang asawa mo. Baka pumunta siya sa bangko at gumawa ng eksena para gantihan ka sa paghingi mo ng divorce. Sabi ko naman sa'yo, Mateo, minalas ka talaga sa babaeng yan. She's just a bitter, uneducated housewife who can't accept that you are too good for her." Ang mga salita ni Monica ay tila lason na pumatak sa isip ni Mateo. Tama. Si Sofia lang ang may dahilan para gawin ito. Kung siya nga ang may gawa nito, sisiguraduhin kong magsisisi siya. Pagbabanta ni Mateo. "Ibinigay ko sa kanya ang bahay, pero kung ganito rin lang ang gagawin niya, kukunin ko lahat, pati ang huling sentimo na ibinigay ko sa kanya." Ngunit bago pa man makasagot si Monica, ang telepono sa ibabaw ng lamesa ay lumikha ng isang mahabang tunog ng vibration. Ito ay mula sa head ng kanilang legal department.
Mabilis itong sinagot ni Mateo. Yes? Tell me it's good news. Sir, hindi po magandang balita. Ang boses ng abogado sa kabilang linya ay puno ng kaba. Nakatanggap po kami ng formal na liham mula sa Prime Genesis, ang ating pinakamalaking investor. Nanlamig ang buong katawan ni Mateo. Ang Prime Genesis ang dahilan kung bakit nakatayo pa ang L Prime ngayon. Sila ang nagbigay ng bilyon-bilyong piso para sa kanilang expansion. Anong sabi sa liham? Binabawi na po nila ang lahat ng kanilang puhunan sa L Prime, epektibo ngayong araw. Ginamit po nila ang moral turpitude clause sa kontrata. Sinasabi po nila na ang kumalat na balita tungkol sa inyong pakikipagrelasyon sa inyong sekretarya habang kasal pa kayo ay nakasisira sa imahe ng kanilang kumpanya. Nabitiwan ni Mateo ang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa lamesa ay tila naging huling hatol sa kanyang kapalaran. Ang tore ng tagumpay na kanyang binuo ay nagsisimula ng bitak-bitakan mula sa ilalim. Tumingin siya kay Monica na ngayon ay putlang-putla na rin. Ang babaeng akala niya ay magdadala sa kanya sa rurok ng tagumpay. Ngayon ay tila naging mitya ng kanyang unti-unting pagbagsak. At sa katahimikan ng kanyang opisina, biglang naalala ni Mateo ang mga huling salita ni Sofia kagabi. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo, Mateo. At mas lalong hindi mo alam kung ano ang itinapon mo ngayong gabi. Nagsisimula ng magtanong ang kanyang isip. Isang nakatatakot na tanong na ayaw niyang bigyan ng kasagutan. Sino nga ba talaga ang kanyang asawa? 10 taon akong nagbulag-bulagan, Marcos. 10 taon kong ipinagpalit ang ginto sa tanso. Inakalang ang pag-ibig ay sapat na para punan ang pagkukulang ng isang taong walang utang na loob. Ang tinig ni Sofia ay naging matatag habang nakatayo siya sa malawak na beranda ng Mansion Shen. Sa kanyang harap ay umaabot ang libu-libong ektarya ng tubuhan at lupain na pag-aari ng kanyang pamilya. Isang kahariang tinalikuran niya noon para lamang sa isang lalaking tinawag siyang pabigat. Ang simoy ng hangin na nagmumula sa mga bundok ay may dalang amoy ng basang lupa at bulaklak ng dama de noche, isang pamilyar na samyo na tila yumayakap sa kanyang sugatang pagkatao. Sa tabi niya, ang kanyang kapatid na si Marcus ay tahimik na nakatanaw sa malayo. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa bulsa ng kanyang dekalidad na pantalon. Hindi ko pa rin lubos maisip kung bakit mo tiniis ang lahat ng yun, ate. Isang salita mo lang noon at natapos na sana ang kahibangan ni Mateo Lu sa loob ng isang saglit. Isang mapait na buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Sofia. Dahan-dahan niyang hinaplos ang malamig na rehas ng beranda. Dahil naniwala ako sa pangako niya, Marcus, naniwala ako na noong wala pa siyang kahit ano, ako ang mundo niya. Gusto ko siyang mahalin bilang isang ordinaryong babae, hindi bilang tagapagmana ng mga Shen. Ngunit ang kapangyarihan at pera, tila nilamon nito ang bawat hibla ng kabutihang nakita ko sa kanya noon. Tumingin si Sofia sa loob ng mansion kung saan nakasabit ang malaking portrait ng kanyang yumaong ama. Ang mga mata ng matanda sa painting ay tila sumusubaybay sa kanya, puno ng karunungan at tahimik na paalala. Naalala ni Sofia ang gabi bago siya lumayas para sumama kay Mateo. 10 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang ama ay hindi nagalit. Sa halip, binigyan siya nito ng isang maliit na kwintas na may pendant na lotus. Ang lotus ay sumisibol sa putikan, Sofia. Ngunit kailanman, hindi ito nadudumihan ng dumi sa paligid nito, sabi ng kanyang ama. At ngayon, ang putik na yon ay nasa leeg na ni Monica. Ang alaalang iyon ay tila isang mainit na bakal na muling dumadarang sa kanyang puso. Kamusta na ang kalagayan ng L Prime? Tanong ni Sofia. Ang kanyang boses ay biglang lumamig. Tila ba ang init ng kanyang damdamin ay naging yelo. Gaya ng inaasahan, ate. Sagot ni Marcos nang may bahid ng pangungutya sa kanyang labi. Matapos mong i-freeze ang mga accounts at bawiin ng Prime Genesis ang kanilang pondo, nagkukumahog na si Mateo.
Sinusubukan niyang kumuha ng loan sa ibang mga bangko, ngunit hindi niya alam na lahat ng mga bank manager na nilalapitan niya ay tumatanggap na ng utos mula sa atin. He's drowning in debt and he doesn't even know who's pushing his head underwater. Tumango si Sofia. Kinuha niya ang isang baso ng tsaa na inihanda ng kanilang matandang mayordoma. Ang usok mula sa tsaa ay dahan-dahang sumasayaw sa hangin, tila isang anino ng kanyang nakaraan na unti-unting naglalaho. Hindi sapat na mawalan siya ng pera, Marcos. Bulong ni Sofia. Gusto kong maranasan niya ang naramdaman ko. Ang pakiramdam na itakwil ng mga taong pinagkatiwalaan mo. Ang pakiramdam na mawalan ng dangal sa harap ng maraming tao. At higit sa lahat, kailangan kong bawiin ang kwintas ni Papa. Hindi karapat-dapat ang isang linta na tulad ni Monica na magsuot ng kahit anong pag-aari ng pamilya, Shen. Ano ang susunod nating hakbang? Tanong ni Marcos. Dahan-dahang inilapag ni Sofia ang baso sa lamesa. Ang tunog ng pagtama ng porselana sa kahoy ay tila isang hudyat nang simula ng susunod na yugto ng kanyang plano. Ipadala mo ang imbitasyon para sa charity gala ng Shen Group sa susunod na linggo, sabi ni Sofia. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngangiting hindi kailanman nakita ni Mateo sa loob ng 10 taon. Siguraduhin mong matatanggap ito ni Mateo. Sabihin mo sa kanya, ito na ang huli niyang pagkakataon para isalba ang kanyang kumpanya. Gusto kong makita kung gaano siya kahusay magmakaawa sa harap ng isang taong itinuring niyang basura. Tumalikod si Sofia at pumasok sa loob ng mansion. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng awtoridad at panibagong lakas. Ang Sofia na marunong magtiis ay wala na. Ang Sofia na nakatayo sa harap ng salamin ngayon ay isang reyna na handang bawiin ang kanyang trono. Ngunit sa kabila ng kanyang determinasyon, isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang tila kumikirot pa rin. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa panghihinayang sa 10 taon na itinapon niya sa maling tao. Hahayaan ko bang tuluyang lamunin ng puot ang aking puso o makakahanap pa ba ako ng kapayapaan matapos ang lahat ng ito? Sa kalayuan, narinig ang mahinang tunog ng kampana ng lumang simbahan sa hasyenda, tila isang babala para sa mga taong nakalimot sa kanilang pinagmulan. Tani, itapon mo na ang lahat ng basurang yan, Inday. Huwag mong hayaang mga moy luma ang bahay na ito dahil sa mga mumurahing damit ng dati mong amo. Ang boses ni Monica ay umalingaw-ngaw sa pasilyo ng bahay, puno ng pagmamataas habang itinuturo ang mga tumpok ng damit ni Sofia na nakakalat sa sahig. May hawak siyang baso ng alak at ang kanyang mga mata ay nanunukso habang pinapanood ang katulong na pilit na isinisiksik ang mga gamit sa isang malaking itim na supot ng basura. Sa ibabaw ng tumpok na yon ay isang lumang jacket na kupas na ang kulay. Iyon ang jacket na isinuot ni Sofia nung nagtatrabaho siya ng 2 shift sa isang coffee shop, makapag-ipon lang ng pambayad sa unang down payment ng kotseng ginagamit ni Mateo ngayon. Bawat himulmol ng tela niyon ay saksi sa puyat, pagod at gutom na tiniis ni Sofia para lamang gumaan ang buhay ng lalaking mahal niya. Ngunit ngayon, ang jacket na yon ay tinataboy na parang isang maruming basahan sa sarili niyang pamamahay. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Mateo. Hitsurang pagod na pagod at gulo-gulo ang buhok. Ang kanyang mga mata ay tila nabaon na sa puyat at ang kanyang balat ay tila nawalan ng sigla dahil sa sunod-sunod na problemang bumubugbog sa kanya. Ano ba itong kalat na ito, Monica? Hindi ba pwedeng tumahimik ka muna? Masakit na ang ulo ko sa kumpanya. Inis na sabi ni Mateo habang nilalagpasan ang mga supot ng basura. Honey, I'm just cleaning up the place. Ayaw ko lang na may maiwang malas dito sa loob, sagot ni Monica. Agad na lumapit kay Mateo at yumakap sa braso nito. Pinilit niyang maglambing kahit na halatang hindi komportable ang lalaki. By the way, kailangan ko ng bagong gown para sa charity gala ng Shen Group sa susunod na linggo. Sabi nila,
Lahat ng malalaking tao sa bansa ay nandoon. If we attend, baka makahanap tayo ng bagong investor para maisalba ang L-Prime. Huminga ng malalim si Mateo at napahilot sa kanyang sentido. Wala tayong pera, Monica. Frozen pa rin ang lahat ng accounts ko. Pati ang credit cards ko, hindi ko na magamit. Wala akong pambili ng mamahaling gown para sa'yo. Biglang nagbago ang timpla ng mukha ni Monica. Kumala siya sa pagkakayakap at tinitigan si Mateo ng may halong inis. What? So balak mong magmukha tayong kawawa sa harap ng mga elitista? Mateo, isipin mo ang imahe natin. At saka, bakit mo ba pinoproblema ang pera? Ibenta mo na ang bahay na ito kung kailangan. O kaya, hiramin mo muna ang pera ng nanay mo. Hindi ganon kadali iyon. Sigaw ni Mateo. Ang kanyang pasensya ay tuluyan ng humulagpos. Ang bahay na ito ay nakapangalan kay Sofia. Hindi ko ito maibebenta nang wala ang pirma niya. At hanggang ngayon, hindi ko siya mahanap. Hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. At ang huling balita ko ay wala na siya sa dati niyang tinitirhan. Natahimik ang buong sala. Ang tunog lamang ng aircon ang naririnig sa gitna ng kanilang tensyon. Napansin ni Mateo ang kwintas na lotus na suot ni Monica. Ang pendant niyon ay kumikinang, tila ba nangungutya sa kanya. Bigla niyang naalala kung paano yun iniingatan ni Sofia noon. Sinasabi nito na yun ang tanging bagay na nagpapadama sa kanya na hindi siya nag-iisa. Monica, ibigay mo muna sa akin ang kwintas na yan, sabi ni Mateo sa isang mahinang tono. Maaari nating isanlaiyan para magkaroon tayo ng panimulang pondo. Agad na hinawakan ni Monica ang kwintas at umatras. No way! Binigay mo na ito sa akin, Mateo. My property, my rules. Hindi ko ito isasanla para lang sa kumpanya mong pabagsak na. Maghanap ka ng ibang paraan. Lalong nadurog ang puso ni Mateo sa narinig. Ang babaeng akala niya ay kasama niya sa hirap at ginhawa. Ngayon ay hindi man lang magawang isakripisyo ang isang pirasong alahas para sa kanya. Naalala niya si Sofia. Si Sofia na handang ibenta pati ang kanyang kaluluwa, mairaos lang ang mga bayarin nila noon. Si Sofia na kahit kailan ay hindi humingi ng kahit anong kapalit. Isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Pumasok ang isa sa mga tauhan ni Mateo. Dala ang isang sobrang kulay ginto na may tatak ng pamilya Shen. Sir, may nagpadala po nito. Imbitasyon para sa Shen Charity Gala, sabi ng lalaki. Kinuha ni Mateo ang sobre ng may nanginginig na kamay. Para sa kanya, ito na ang huling hininga ng pag-asa. Hindi niya alam na ang imbitasyong hawak niya ay hindi isang tulong, kundi ang simula ng kanyang formal na pagbitay sa harap ng buong mundo. Tumingin si Mateo sa portrait ni Sofia na hindi pa niya naiaalis sa dingding. Ang ngiti ni Sofia sa larawan ay tila ba nagbago. Hindi na ito ang nangiti ng pag-ibig, kundi ang nangiti ng isang taong nanonood sa isang trahedyang siya mismo ang may akda. Bakit ba pakiramdam ko ay lalo akong nalulunod sa tuwing sinusubukan kong umahon? At bakit ang anino ni Sofia ay tila ba nakasunod sa akin kahit saan ako magpunta? Habang hawak ang imbitasyon, naramdaman ni Mateo ang isang kakaibang kilabot. Ang bawat letra sa sobre ay tila may dalang sumpa, naghihintay na lamunin ang huling natitira sa kanyang dangal. Hindi ang ginto o ang mga brilyante ang tunay na nagpapakislap sa isang babae, kundi ang apoy ng katarungang nagliliyab sa kanyang mga mata matapos ang mahabang panahon ng pananahimik. Ang mga salitang ito ay tila bulong ng hangin sa pandinig ni Sofia habang nakatayo siya sa harap ng isang dambuhalang salamin sa loob ng kanyang silid sa Mansion Shen. Sa paligid niya ay 4 na bihasang mananahi ang abalang-abala sa huling pag-aayos ng kanyang gown, isang obra maestrang kulay hating gabi na may mga hibla ng pilak na tila mga bituin sa langit. Ang bawat haplos ng mamahaling seda sa kanyang balat ay tila nagpapaalala sa kanya ng layo ng kanyang narating
Mula sa mga gabing tanging lumang duster at amoy ng bawang ang kanyang kasama. Dahan-dahang itinaas ni Sofia ang kanyang mga kamay. Pinagmasdan niya ang kanyang mga kuko na ngayon ay malinis at may kulay na tila rosas. Wala na ang mga kalyo mula sa paglalaba ng mga makakapal na pantalon ni Mateo. Wala na ang mga paso mula sa pagmamadaling magluto ng hapunan para sa isang lalaking hindi man lang siya tinanong kung kumain na ba siya. Sa isang iglap, ang imahe ng housewife na si Sofia Lu ay naglaho at ang muling lumitaw ay ang tunay na tagapagmana ng Hacienda Shen. Ate, handa na ang lahat. Ang bawat kumpanyang may utang sa pamilya natin ay darating ngayong gabi. Walang sino man ang makakatanggi sa imbitasyon ng mga Shen. Ang boses ni Marcus ay puno ng pagmamalaki habang papasok sa silid. Tumigil siya at natigilan sa ganda ng kanyang kapatid. Sigurado ka ba rito? Kapag lumabas ka na sa pintong iyon, wala nang balikan, Sofia. Malalaman na ng buong mundo kung sino ka talaga. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sofia habang tinititigan ang sariling refleksyon. Kinuha niya ang isang pares ng hikaw na gawa sa puting ginto at isinuot ito ng may katatagan. Ang marahang tunog ng pagkakabit ng lock ng alahas ay tila hudyat ng pagsasara ng isang kabanata ng kanyang buhay. Ito ang gusto nila, Marcus. Gusto ni Mateo ng isang babaeng kayang tumayo sa tabi niya sa mga boardroom. Gusto ni Doña Aurora ng isang manugang na may pangalan at yaman. Sabi ni Sofia ang kanyang tinig ay malamig at puno ng awtoridad. Ibibigay ko sa kanila ang hinihingi nila. Ngunit sa paraang hinding-hindi nila makakalimutan, ipakikita ko sa kanila na ang babaeng binaliwala nila ay siya palang may hawak ng kanilang mga hininga. Sa isang sulok ng silid, napansin ni Sofia ang isang maliit na peklat sa kanyang hintuturo. Nakuha niya iyon noong unang taon nila ni Mateo, nang masugatan siya habang nag-aayos ng kanilang sirang gripo dahil wala silang pambayad sa tubero. Hinaplos niya ang peklat na yon ng kanyang nakaraan na dati ay itinuturing niyang simbolo ng pag-ibig, ngunit ngayon ay alaala na lamang ng kanyang sariling kamangmangan. Ang peklat na iyon ang magsisilbing paalala na hinding-hindi na niya hahayaan ang kahit sinong lalaki na tapakan ng kanyang pagkatao. Nabalitaan ko na nagpunta si Mateo sa bangko kanina. Nagmamakaawa na bigyan siya ng kahit maliit na extension. Patuloy ni Marcus habang iniaabot ang isang listahan ng mga bisita. At si Monica? Abala siya sa paghahanap ng hihiraman ng alahas para lang hindi mapahiya sa gala. Akala yata nila ay makakahanap sila ng tagapagligtas ngayong gabi. Tumawa ng mahina si Sofia, isang tunog na tila kalansing ng kristal sa gitna ng katahimikan. Hayaan mo silang umasa, Marcus. Mas masakit bumagsak kapag akala mo ay malapit ka na sa langit. Gusto kong makita ang mukha ni Mateo kapag nalaman niyang ang investor na inaasahan niyang magliligtas sa kanya ay ang babaeng tinawag niyang pabigat. Isang marahang katok sa pinto ang bumasag sa kanilang pag-uusap. Ang matandang mayordoma ay pumasok, dala ang isang maliit na kahon ng pilus. Lady Sofia, may nagpadala po nito sa gate. Wala pong pangalan ang nagpadala, pero may kasama itong liham. Nangunot ang noo ni Sofia habang binubuksan ang kahon. Sa loob niyon ay isang tuyong bulaklak ng lotus at isang lumang litrato. Isang litrato ni Sofia noong bata pa siya, karga ng kanyang ama sa tapat ng lumang kumpanya ng mga Shen. Sa likod ng litrato ay may nakasulat na mga salitang tila galing sa nakaraan. Ang tunay na reyna ay hindi kailanman nawawala, ang kanyang korona. Itinatago lamang niya ito hanggang sa muling pagdating ng tamang panahon. Naramdaman ni Sofia ang isang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Sino ang nakakaalam ng tungkol sa lihim na ito? Sino ang nagmamasid sa kanya sa dilim? Marcus, ipahanap mo kung sino ang nag-iwan nito. Utos ni Sofia, ang kanyang boses ay may halong pag-aalinlangan sa unang pagkakataon. Ayaw ko ng anumang sorpresa na hindi kasama sa plano ko. Tumango si Marcus at agad na lumabas para mag-utos sa mga security.
Naiwang mag-isa si Sofia sa harap ng salamin. Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ay nagbibigay ng misteryosong kislap sa kanyang gown. Sa labas ng mansyon, narinig ang malakas na tunog ng mga kuliglig at ang pagaspas ng mga dahon sa hangin. Tila ba ang buong kalikasan ay naghihintay sa bawat hakbang ng paghihiganti. Handa na ang entablado, nakasuot na ang maskara. Ngunit habang tinititigan ni Sofia ang tuyong lotus sa kanyang kamay, isang tanong ang hindi mawala sa kanyang isipan. Sapat na nga ba ang paghihiganti para punan ang puwang sa aking puso? O may iba pang lihim na naghihintay na mabunyag sa gitna ng gabi ng pagtitipon? Ang bawat segundo ng pagtiktak ng orasan sa dingding ay tila isang babala. Ang gabi ng charity gala ay hindi lamang magiging gabi ng paniningil, kundi gabi ng mga katotohanang hinding-hindi na mababaon sa limot. Wala kang kwenta, Monica. Akala ko ba ikaw ang swerte ko? Pero bakit tila mas masahol pa sa kamalasan ang dinala mo sa buhay ko? Ang boses ni Mateo ay nanginginig sa matinding galit habang nakatayo siya sa gitna ng kanilang sala. Ang mga dokumento ng bangko na hawak niya ay marahas niyang inihagis sa ibabaw ng lamesang gawa sa mahaling salamin. Ang tunog ng pagtama ng mga papel sa matigas na ibabaw ay tila isang sampal sa katahimikan ng gabi. Ang kanyang mukha ay namumula. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila puputok na sa sobrang tensyon. Sa kabilang banda, si Monica ay prenteng nakaupo sa sopa, abala sa pagpapakinis ng kanyang mga kuko. Tumingin siya kay Mateo nang may halong inis at pagkabagot. Ang pulang gown na suot niya para sa pag-eensayo sa gala ay kumikinang. Tila ba wala siyang pakialam sa bagyong namumuo sa loob ng kanilang tahanan. "Huwag mo akong sisihin sa mga pagkakamali mo, Mateo," sagot ni Monica. Ang kanyang tono ay malamig at puno ng panunuya. Ikaw ang CEO. Ikaw ang nagpapatakbo ng kumpanya. Kung bumagsak man ang L-Prime, kasalanan mo yan dahil naging mahina ka. Akala ko ba henyo ka? Bakit ngayon? Para kang basang sisiw na naghahanap ng masisisi. Lalong naganggit-ngit ang mga ngipin ni Mateo. Lumapit siya kay Monica. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Pinagkatiwalaan kita. Pinapasok kita sa buhay ko at pinalayas ko si Sofia dahil akala ko ay mas mapapalago natin ang negosyo. Pero ano ang ginawa mo? Puro luho lang ang inatupag mo. At ngayon, nalaman ko pa mula sa accounting na may mga nawawalang pondo na napupunta sa isang lihim na account. Account mo, Monica. Natigilan si Monica ng sandali, ngunit agad din siyang nakabawi. Isang mapang-asar na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. "Oh please, investment lang yon para sa ating dalawa. At saka, konti lang naman yon kumpara sa kinikita mo noon. Huwag kang magmalinis, Mateo. Alam nating pareho na masarap mamuhay sa luho." "Konti? Milyon ang kinuha mo sa kumpanya habang nagkakandautang na tayo," sigaw ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang kulog na nagpayanig sa buong silid. At ang mga alahas ni Sofia? Nasaan na ang mga yon? Sinubukan kong buksan ang safe kanina, pero wala na ang lahat ng laman niyon. Tumayo si Monica at hinarap si Mateo ng walang takot. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila isang ahas na handang tumuklaw. "Binenta ko na ang mga yon. Para saan pa ba ang mga lumang alahas na yon? Masyadong baduy ang panlasa ng asawa mo. Ginamit ko ang pera para pambayad sa mga utang ko sa credit card. Kasalanan ko ba kung hindi mo ako mabigyan ng sapat na allowance?" Sa sandaling iyon, tila gumuho ang mundo ni Mateo. Ang babaeng akala niya ay kanyang inspirasyon, ang babaeng ipinalit niya sa kanyang tapat na asawa, ay isa palang magnanakaw na unti-unting kumakain sa kanyang pagkatao. Naalala niya ang mukha ni Sofia, ang mukha ng babaeng kahit kailan ay hindi humawak sa kanyang pera nang walang pahintulot, ang babaeng mas inisip ang kanyang kinabukasan kaysa sa sariling luho. Naramdaman ni Mateo ang isang matinding pagsisisi na tila laso na dumadaloy sa kanyang mga ugat.
Ang bawat salita ni Monica ay tila isang patalim na humihiwa sa kanyang puso. Ang katahimikan ng bahay na dati ay puno ng halakhak ni Nia Sofia ay naging isang madilim na libingan ng kanyang mga pangarap. Lumayas ka, bulong ni Mateo. Ang kanyang tinig ay naging paos at puno ng kapaitan. Kunin mo ang lahat ng gamit mo at lumayas ka sa paningin ko. What? Mo akong palalayasin? Mateo, kailangan mo ako sa gala sa susunod na linggo. Sino ang isasama mo? Ang baog mong asawa na nawala na lang na parang bula? Sigaw ni Monica. Ang kanyang boses ay naging matinis at nakakarindi. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Mateo. Naglakad ang lalaki patungo sa kanyang silid at marahas na isinara ang pinto. Ang tunog ng pagkakandado ng pinto ay tila huling tuldok sa kanilang relasyon. Naiwang mag-isa si Monica sa sala. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkapahiya. Kinuha ni Monica ang kanyang telepono at may mabilis na tinawagan. Hello? Ituloy natin ang plano. Kunin mo na ang lahat ng pwede nating makuha bago tuluyang lumubog ang barko ni Mateo. I don't care about him anymore. I need to save myself. Sa loob ng kanyang silid, napaupo si Mateo sa sahig, nakasandal sa pinto. Ang dilim ng silid ay tila yumayakap sa kanyang kabiguan. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang mahinang tunog ng pagpatak ng ulan sa labas ng bintana. Isang malungkot na himig na tila tumutugma sa kanyang nararamdaman. Nagsisimula na siyang mawalan ng lahat. Ang kumpanya, ang pera, at ang kanyang dangal. Ngunit sa lahat ng ito, ang pinakamasakit ay ang katotohanang napagtanto niyang ang tanging taong totoong nagmahal sa kanya ay ang taong kusa niyang itinapon sa gitna ng kawalan. Sophie, nasaan ka na ba? Bulong ni Mateo sa gitna ng dilim. Ang kanyang boses ay tila isang pagsusumamo na hinding-hindi na maririnig ng kahit sino. Hindi niya alam, sa kabilang bahagi ng lungsod, si Sofia ay nanonood sa bawat pagbagsak ng kanyang mga luha. Ang bawat segundo ng pagdurusa ni Mateo ay bahagi ng isang engranding plano na wala pang nakakaalam. Habang nakatitig si Mateo sa kawalan, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Handa ka na bang makita ang katotohanan sa likod ng mga ngiting iyong ipinagpalit? Magkita tayo sa gala. Ang kilabot na naramdaman ni Mateo ay tila isang malamig na kamay na humahawak sa kanyang leeg. Sino ang nagpadala nito? At ano ang naghihintay sa kanya sa gabi ng charity gala? Ang laso ng pagdududa ay tuluyan ng kumalat at ang bawat isa sa kanila ay naghihintay na lamang sa huling hagupit ng tadhana. Ang bawat hakbang mo sa pulang alpombra ay tila paglapit sa sarili mong bitayan, Mateo. Akala mo ba ang kislap ng mga chandelier na ito ay para bigyang liwanag ang iyong pag-asa? Hindi. Narito ang lahat para panoorin ang iyong huling paghinga bilang isang haring walang korona. Ang boses na yon sa isip ni Mateo ay tila isang sumpa habang dahan-dahan silang naglalakad ni Monica papasok sa Grand Ballroom ng Shen Hotel. Ang bango ng mga mamahaling bulaklak at ang amoy ng dekalidad na wine ay bumabalot sa buong paligid. Ngunit para kay Mateo, ang bawat samyo ay tila lason na sumasakal sa kanya. Ang kanyang huling maayos na suit ay tila masyadong masikip at ang pawis sa kanyang noo ay hindi maampat sa kabila ng lamig ng aircon. Sa tabi niya, si Monica ay pilit na nag-aastang reyna. Nakasuot ito ng isang kumikinang na gown na tila ninakaw ang atensyon ng lahat. Ngunit ang mga tingin ng mga tao ay hindi paghanga, kundi pangungutya. Hawak ni Monica ang braso ni Mateo ng mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa balat ng lalaki. Isang senyales ng kanyang sariling kaba sa kabila ng makapal na make-up. Tingnan mo sila, Mateo, bulong ni Monica. Pilit nang ngumingiti sa mga dumadaang elitista. Lahat sila ay nakatingin sa atin.
Kailangan nating mahanap ang chairperson ng Shen Group. Siya lang ang makakapagligtas sa L-Prime. Huwag kang magmukhang talunan. Ngunit habang sinusubukan ni Mateo na lumapit sa kanyang mga dating business partners, isa-isa silang tumatalikod. Ang mga taong dati ay yumuyukod sa kanya para sa isang kontrata. Ngayon ay tila nakakita ng isang kitungin na ayaw nilang mahawakan. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana at ang mahinang tawanan ng mga bisita ay tila naging isang malakas na ingay na nagpapasakit sa kanyang ulo. Mr. Lu, isang boses ng isang matandang investor ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Balita ko ay naghahanap ka ng milagro? Sayang. Ang milagro ay para lamang sa mga taong marunong rumespeto sa pundasyon ng kanilang tagumpay. Balita ko, pinalayas mo ang iyong asawa. Ang swerte ay sumasama sa taong nagdadala nito, Mateo, at itinapon mo ang sayo. Hindi nakasagot si Mateo. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang sampal na nag-iwan ng init sa kanyang pisngi. Napansin niya ang kwintas na lotus na suot ni Monica, ang kwintas ni Sofia. Sa ilalim ng malakas na ilaw ng ballroom, ang pendant niyon ay tila hindi na kumikinang. Ito ay mukhang luma, madilim, at hindi nararapat sa leeg ng babaeng kasama niya. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa ballroom maliban sa isang spotlight na nakatutok sa engrandeng hagdanan sa gitna. Ang musika ay nagbago. Naging isang marangal at makapangyarihang himig ng mga biolin. Ang lahat ng usapan ay huminto. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang bundok. Ladies and gentlemen, ang boses ng MC ay umalingaw-ngaw, puno ng paggalang. Let us all welcome the heart and soul of the Shen Group, our chairperson, Lady Sofia Shen. Napako ang paningin ni Mateo sa itaas ng hagdanan. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Isang babaeng nakasuot ng gown na kulay hating gabi, na tila binubuo ng mga bituin, ang dahan-dahang bumababa. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng grasya at awtoridad. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa paraang nagpapakita ng kanyang mahabang leeg, at ang kanyang mga mata, ang mga matang dati, ay puno ng luha at pagsusumamo. Ngayon ay tila mga brilyanteng kasing tigas ng bakal. Sofia! Bulong ni Mateo. Ang kanyang tinig ay naglaho sa gitna ng palakpakan ng mga tao. Hindi siya makapaniwala. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi ang housewife na amoy bawang at laging nakasuot ng apron. Ito ay ang babaeng tila pag-aari ang buong mundo. Ang Sofia na tinawag niyang pabigat ay ang parehong Sofia na ngayon ay tinitingala ng pinakamakapangyarihang mga tao sa bansa. Habang pababa si Sofia, ang kanyang paningin ay dumapo sa kinaroroonan ni na Mateo at Monica. Walang galit sa kanyang mga mata, walang pait. Ang tanging naroon ay isang malamig na kawalan. Tila ba nakatingin siya sa dalawang estranghero na walang anumang puwang sa kanyang buhay. Lumapit si Marcos sa kanyang kapatid at inalalayan ito sa huling hakbang ng hagdanan. Naglakad si Sofia sa gitna ng mga bisita at bawat taong nadadaanan niya ay yumuyukod bilang tanda ng respeto. Tumigil siya ilang dipa ang layo mula kay Mateo. Naramdaman ni Mateo ang matinding pagnanais na lumuhod, hindi dahil sa utos, kundi dahil sa bigat ng katotohanang ngayon lamang sumampal sa kanya. Ang lahat ng luhong tinatamasa niya, ang lahat ng tagumpay ng L-Prime ay hindi dahil sa kanyang talino. Ito ay dahil sa proteksyon ng babaeng nasa harap niya ngayon. Sofia! I didn't know. Nauutal na sabi ni Mateo. Susubukan sana niyang humakbang palapit, ngunit hinarang siya ng dalawang malalaking bodyguard. Tumingin si Sofia kay Monica, partikular na sa kwintas na lotus na suot nito. Isang tipid at nakakangilong ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Maganda ang kwintas na yan, di ba? Ang boses ni Sofia ay malambing ngunit may talim ng isang punyal. Ngunit ang isang peking brilyante, gaano man ito kislap sa ilalim ng ilaw, ay mananatiling walang halaga
Kapag itinabi sa tunay na hiyas, tumingin si Sofia ng diretso sa mga mata ni Mateo at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mateo ang tunay na kahulugan ng takot. Mateo Lu, sabi ni Sofia, sapat na para marinig ng mga taong nasa paligid. Salamat sa pagdating. Gusto ko sanang saksihan mo ang pagpirma ko sa huling dokumento ngayong gabi. Ang dokumento na formal na magtatapos sa partnership ng Shen Group at L Prime at ang warrant para sa foreclosure ng lahat ng ari-arian mo. Ang baso ng alak na hawak ni Monica ay dahan-dahang nadulas sa kanyang mga daliri at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagkakabasag ng kristal ay tila hudyat ng tuluyang pagguho ng mundo ni Mateo. Huwag kang lumapit, Mateo. Ang bawat hakbang mo ay tila isang mantsa sa malinis na marmol ng aking pamilya. Ang boses ni Sofia ay hindi man lamang tumaas, ngunit ang talas niyon ay tila isang palasong tumama, diretso sa lalamunan ni Mateo. Sa loob ng isang tahimik at pribadong VIP lounge sa likod ng ballroom, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang mabilis na paghinga ni Mateo. Ang liwanag ng mga bumbilya sa paligid ay tila naglalantad sa bawat butil ng pawis at bawat hibla ng takot sa mukha ng lalaki. Sa tabi ni Mateo, si Monica ay nanginginig na rin, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalayag pa rin sa paligid, naghahanap ng anumang butas para makatakas o makapanlin lang muli. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang pitaka, ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa mamahaling balat niyon. Sofia, please pakinggan mo ako. Pagsusumamo ni Mateo, ang kanyang boses ay napaos at puno ng kawalan ng pag-asa. Nagkamali ako. Aminado ako. Pero huwag mo namang gawin ito sa kumpanya. Libo-libong tao ang mawawalan ng trabaho. Ang L Prime, iyon ang ating pangarap, di ba? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Sofia. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat dulo ng kanyang gown ay tila humahaplo sa sahig ng may awtoridad. Tumigil siya ilang pulgada mula kay Mateo. Sapat na para maamoy ng lalaki ang pamilyar na bango ng rosas na dati ay palaging sumasalubong sa kanya tuwing uuwi siya sa bahay. Ngunit ngayon, ang bangong iyon ay tila naging amoy ng isang alaala na hindi na niya kailanman maaabot. Ating pangarap? Bulong ni Sofia, ang kanyang mga mata ay nanunuya. Mateo, kailanman ay hindi naging atin ang pangarap na yon. Pangarap mo yon, at ako ang naging tulay para matupad mo yon. Habang ako ay abala sa pakikipag-usap sa mga investors sa ilalim ng pangalan ng aking ama, ikaw ay abala sa pagpapakasarap sa piling ng ibang babae. Ang L Prime ay hindi mo tagumpay. Ito ay ang aking regalo sa iyo. Isang regalong hindi mo pinahalagahan. Tumingin si Sofia kay Monica, na ngayon ay pilit na umiiwas ng tingin. Ang kwintas na lotus sa leeg ng babae ay tila naging isang tanikala ng kahihiyan. Ibigay mo sa akin ang kwintas na yan, utos ni Sofia sa isang malamig na tono. No. Binigay ito sa akin ni Mateo. Sigaw ni Monica. Ang kanyang pagiging desperada ay lumabas na sa kanyang boses. Property ko na ito. Wala kang karapatang bawiin ito. Hindi kumibo si Sofia. Sa isang iglap, lumapit ang dalawang babaeng security guard at hinawakan ang mga braso ni Monica. Sa gitna ng pagpupumiglas ng babae, dahan-dahang tinanggal ng isa sa mga guards ang lock ng kwintas. Ang tunog ng maliit na metal na nagbukas ay tila hudyat ng huling pagkatalo ni Monica. Kinuha ni Sofia ang kwintas. Pinagmasdan niya ang lotus na pendant, pagkatapos ay kumuha siya ng isang puting panyo at maingat itong pinunasan. Tila ba diring-diri siya sa mantsang iniwan ng balat ni Monica sa alahas. Ang kwintas na ito ay simbolo ng katapatan at dangal, sabi ni Sofia habang inilalagay ang alahas sa loob ng kanyang maliit na bag. Dalawang bagay na kailanman ay hindi mo makakamit, Monica. Maaari mong nakawin ang asawa ng iba, ngunit kailanman ay hindi mo mananakaw ang kanyang pagkatao o ang kanyang katayuan sa mundo.
Humaharap muli si Sofia kay Mateo. Nakita niya ang lalaking dati ay tinitingala niya. Ngayon ay nakaluhod na sa kanyang harap. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang pagguho ng ego ni Mateo ay tila mas masakit pa kaysa sa pagkawala ng kanyang pera. Sofia, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pagmamakaawa ni Mateo, susubukan sana niyang hawakan ang kamay ni Sofia, ngunit agad itong umiwas. Gagawin ko ang lahat. Iiwan ko si Monica. Babalik ako sa'yo. Magsisimula tayong muli. Tumingin si Sofia kay Mateo nang may matinding awa. Hindi ang awa ng isang asawang nagmamahal, kundi ang awa ng isang taong nakakita ng isang maliliit na insekto na nagpupumigla sa putikan. Magsisimula muli? Tanong ni Sofia. Mateo, ang Sofia na minahal mo ay patay na. Pinatay mo siya noong gabing itinapon mo ang kanyang nilutong hapunan sa basurahan. Pinatay mo siya noong hinayaan mong insultuhin siya ng nanay mo at ng kabit mo. Ang Sofia na nasa harap mo ngayon ay hindi na muling lilingon sa isang tulad mo. Tumalikod si Sofia at nagsimulang maglakad patungo sa pinto. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila isang martilyo na nagpapatibay sa huling pako sa kabaong ng kanilang pagsasama. By the way, dagdag ni Sofia nang hindi lilingon, ang mansyon na tinitirhan nyo, bukas na bukas din, ang mga gamit nyo ay ilalabas na sa kalsada. Doon kayo nararapat, sa gitna ng ingay at dumi, kung saan nagsimula ang lahat ng kasinungalingan nyo. Bumukas ang pinto at lumabas si Sofia, iniwan ng dalawang tao sa gitna ng malamig at madilim na silid. Sa labas, ang palakpakan at musika ay muling umalingaw-ngaw, sumasalubong sa kanyang matagumpay na pagbabalik. Naiwang nakatulala si Mateo sa sahig. Ang anino ni Sofia na papalayo ay tila isang paalala na ang lahat ng kanyang inakala ay sa kanya ay hiram lamang pala sa babaeng hindi niya kailanman totoong nakilala. Sino na nga ba siya ngayon? Isang CEO na walang kumpanya, isang lalaking walang dangal, o isang anino na lamang ng nakaraang binuo ng kasinungalingan? Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing pait ng isang sumpa, habang sa labas, ang mundo ay patuloy na umiikot para sa babaeng muling nahanap ang kanyang korona. Ilabas niyo ang lahat ng iyan. Huwag kayong mag-iiwan ng kahit isang bakas ng dumi sa loob ng mansyong ito. Ang boses ng head security ng mga Shen ay umalingaw-ngaw sa buong kalsada ng eksklusibong subdibisyon habang isa-isang inilalabas ng mga tauhan ang mga kagamitan mula sa loob ng mansyon ni Mateo. Ang bawat kahon na bumabagsak sa semento ay tila isang kabaong na naglilibing sa huling bahagi ng marangyang buhay na inakala ni Mateo at Monica na sa kanila habang buhay. Sa gilid ng kalsada, ang mga mamahaling sofa, ang dambuhalang telebisyon, at ang mga portrait ni Mateo ay nakatambak na parang mga basura sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Nakatayo si Mateo sa gitna ng kaguluhan, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang polo ay basang-basa na ng pawis. Hindi niyo pwedeng gawin ito. May karapatan ako sa bahay na ito. Tinirhan ko ito ng 10 taon. Pagsusumamo ni Mateo habang pilit na hinahawakan ng braso ng isa sa mga gwardya, ngunit marahas siyang itinulak nito palayo. Ang tunog ng kanyang sapatos sa magaspang na aspalto ay tila isang paalala ng kanyang tuluyang pagbagsak. Sa kabilang banda, si Monica ay abalang-abala sa pakikipag-agawan sa isang gwardya para sa kanyang mga branded na bag. Bitawan mo yan. Akin ang mga iyan. Pinaghirapan ko ang bawat isa sa mga yan. Sigaw ni Monica. Ang kanyang boses ay pumapaitaw sa ingay ng paligid. Ngunit sa isang iglap, bumukas ang isa sa mga bag at kumalat sa kalsada ang mga alahas at pera na pilit niyang itinago kanina, mga bagay na napatunayang ninakaw niya mula sa kumpanya ni Mateo. Lalong naging matindi ang kahihiyan nang magsimulang lumabas ang mga kapitbahay mula sa kani-kanilang mga mansyon.
Ang mga taong dati ay tinitingala sila, ngayon ay may hawak na mga cellphone at kinukunan ang bawat segundo ng kanilang pagbagsak. Ang mahihinang bulungan at tawanan ng mga tao sa paligid ay tila mga palasong tumatagos sa huling hibla ng dangal ni Mateo. Tingnan mo nga naman ang tadhana, bulong ng isang kapitbahay na maririnig ni Mateo. Ang lalaking akala mo ay kung sinong matagumpay, isa palang manggagamit na itinapon ng asawang nagpaangat sa kanya. Biglang huminto ang isang itim na Range Rover sa tapat ng gate. Bumukas ang bintana sa likuran at lumitaw ang mukha ni Sofia. Nakasuot siya ng malaking sunglasses, ngunit sapat na ang kislap ng kanyang mga labi para iparamdam ang kanyang tagumpay. Tumingin siya kay Mateo nang may matinding kawalan ng pakiramdam. Tila ba tinitingnan niya ang isang kalawanging pako sa gitna ng daan. "Sofia! Sofia! Parang awa mo na!" Sigaw ni Mateo. Susubukan sana niyang tumakbo patungo sa sasakyan, ngunit agad siyang hinarang ng dalawang security escort ni Sofia. "Huwag mong gawin ito sa amin. Saan kami pupunta ni Mama? Wala kaming matutuluyan." Dahan-dahang ibinaba ni Sofia ang kanyang salamin. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig at walang bahid ng pagsisisi. "Hindi ko na problema kung saan kayo pupunta, Mateo. Noong gabing pinalayas mo ako sa ilalim ng ulan, naisip mo ba kung saan ako matutulog? Noong itinapon mo ang mga gamit ko na parang basura, naisip mo ba kung gaano kasakit iyon?" Tumingin si Sofia kay Monica na ngayon ay nakaupo na sa kalsada, umiiyak habang yakap-yakap ang kanyang mga sirang gamit. "At ikaw, Monica, sana ay maging sapat ang mga pekeng bag na yan para pakainin ka sa susunod na mga araw. Dahil simula ngayon, ang pangalan mo ay nakalista na sa bawat kumpanya sa bansa bilang isang magnanakaw. Wala nang tatanggap sa'yo, kahit bilang janitress." Itinaas ni Sofia ang bintana ng sasakyan. Ang tunog ng pagsasara niyon ay tila huling hatol sa buhay ni Mateo at Monica. Sa pag-alis ng sasakyan, iniwan ni Sofia ang usok at ang alikabok na tumabon sa 2 taong dati ay inakala nilang sila ang may-ari ng langit. Ngunit bago pa man makalayo si Sofia, isang lalaking nakasuit ang lumapit sa kanyang sasakyan nang huminto ito sa kanto. Ang lalaki ay matangkad, may maamong mukha ngunit may awtoridad sa kanyang bawat kilos. Siya si Attorney Gabriel Valderrama, ang bunsong anak ng pinakamalapit na kaibigan ng ama ni Sofia. "Lady Sofia," sabi ni Gabriel sa isang magalang na boses habang kinakatok ang bintana. "Ang lahat ng legal na dokumento para sa tuluyang pagbawi ng Hacienda de Lu ay tapos na. Wala nang may iwan kay Mateo. Tapos na ang laban." Tumingin si Sofia kay Gabriel. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Sofia ang isang kakaibang init sa kanyang puso. Hindi ang init ng puot, kundi ang init ng isang taong tunay siyang nirerespeto at pinahahalagahan. "Salamat, Gabriel," bulong ni Sofia. "Salamat sa pananatili sa tabi ko sa kabila ng lahat." Ngumiti si Gabriel, isang ngiting tila nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng madilim na gabi. "Lagi akong narito, Sofia. Pangako ko yon sa iyong ama at pangako ko yon sa aking sarili." Habang papalayo ang sasakyan ni Sofia, naiwan si Mateo na nakatitig sa kawalan. Ang bawat patak ng pawis at luha sa kanyang muka ay tila isang paalala na sa mundong ito, ang bawat aksyon ay may katumbas na karma. At ang karma ni Mateo ay nagsisimula pa lamang. Sino nga ba ang tunay na nagwagi sa huli? Ang babaeng muling nahanap ang kanyang korona o ang lalaking napagtantong ang lahat ng kanyang inakala ay ginto, ay wala palang halaga kaysa sa alikabok sa kanyang paanan? Ang hangin sa hapon ay tila may dalang bagong himig, isang himig ng paglaya at panibagong simula para sa pusong matagal na nagtiis. Ang amoy ng panis na pagkain at ang malansang samyo ng estero ay tila naging bagong pabango na nagpapaalala sa akin ng bawat maling desisyon na ginawa ko. Ang boses ni Mateo ay halos isang bulong na lamang habang nakaupo siya sa isang manipis
at butas-butas na banig sa loob ng isang barong-barong sa gilid ng Riles. Ang dingding na gawa sa pinagtagpi-tagping plywood at yero ay hindi sapat para itago ang ingay ng mga batang naghahabulan sa labas at ang malakas na patak ng tubig mula sa tumutulong bubong. Ang kuryente ay ninanakaw lamang sa kabilang poste at ang tanging liwanag nila ay isang aandap-andap na bumbilya na tila anumang oras ay mamamatay na. Sa tapat niya, si Monica ay nakaupo sa isang plastik na upuan, abalang-abala sa pagpapahid ng mumurahing losyon sa kanyang braso habang nakasimangot. Ang kanyang dating makinis na balat ay puno na ng kagat ng lamok at ang kanyang buhok na dati ay palaging nakaayos sa salon ay tila naging pugad na ng ibon dahil sa dumi at gulo. I can't believe we're eating this, Mateo. Sardinas na naman? Kahapon pa tayo kumakain yan. Sigaw ni Monica habang itinuturo ang isang maliit na lata ng sardinas na nakabukas sa ibabaw ng sahig. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamuhi. Tila ba kasalanan ng buong mundo ang kanyang nararanasan. Akala ko ba may nakatago ka pang pera? Sabi mo sa akin hinding-hindi tayo magugutom. Pera? Monica, wala na tayong pera. Lahat ng nakuha mo sa kumpanya ay naubos mo na sa mga luho mo bago pa tayo mapalayas. Balik na sigaw ni Mateo. Ang kanyang pasensya ay tuluyan ng nauubos. Huwag mo akong sumbatan dahil kung hindi dahil sa pagiging gahaman mo, baka kahit papaano ay may natira pa sa atin. So ako pa ngayon ang may kasalanan? Ikaw ang tanga, Mateo. Ikaw ang nagpabaya kay Sofia, asik ni Monica, habang marahas na tumatayo. Ang tunog ng kanyang plastik na upuan na tumama sa dingding ay tila isang mahinang kalampag sa gitna ng kanilang kahirapan. If I only knew na magiging ganito tayo kahirap, sana ay hindi na lang ako sumama sa'yo. Magsama kayo ng nanay mong laging may sakit. Sa sulok ng silid, ang ina ni Mateo na si Doña Aurora ay nakahiga, nakabalot sa isang lumang kumot at walang tigil sa pag-ubo. Ang dating matapang na babae na humahamak kay Sofia, ngayon ay hindi man lang makabangon para kumuha ng sariling tubig. Ang bawat ubo nito ay tila isang paalala ng karma na dumarating sa kanilang pamilya. Samantala, sa isang malayong dako ng lungsod, ang paligid ay puno ng katahimikan at bango ng mga sariwang bulaklak. Sa loob ng isang pribadong hardin sa Mansion Shen, nakaupo si Sofia sa isang puting upuang bakal, nakatanaw sa malawak na tanawin ng lungsod na kumikinang sa ilalim ng mga bituin. Ang kanyang gown ay pinalitan na niya ng isang simpleng sutlang pantulog na kulay krema, na tila nagbibigay sa kanya ng mas malambot at mas payapang anyo. Lumapit si Attorney Gabriel Valderrama, dala ang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Ang kanyang bawat hakbang sa damuhan ay tila isang mahinang kaluskos na hindi nakakabulabog sa katahimikan. Ipinatong niya ang tasa sa lamesa at dahan-dahang naupo sa tabi ni Sofia. Masyadong malalim ang iniisip mo, Lady Sofia, sabi ni Gabriel sa isang baritono at panatag na boses. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Sofia nang may pag-aalaga na hindi man lang naramdaman ng babae mula kay Mateo sa loob ng 10 taon. Huminga ng malalim si Sofia at kinuha ang tasa. Ang init niyon ay dumaloy sa kanyang mga palad, tila ba nagbibigay ng lakas sa kanyang pagod na puso. Iniisip ko lang, Gabriel, bakit kailangang umabot sa ganito? Bakit kailangang dumaan sa matinding sakit bago mahanap ang tunay na sarili? Dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Sofia. Ang kanyang balat ay mainit at magaspang, isang katangian ng taong sanay sa trabaho at paninindigan. Hindi ito ang hawak ng isang taong gustong kumuha, kundi ang hawak ng isang taong handang magbigay ng proteksyon. Dahil ang pinakamahalagang hiyas ay kailangang dumaan sa matinding init at pressure bago maging perpekto, bulong ni Gabriel. Tinitigan niya si Sofia ng diretso sa mga mata. Sofia, hindi ka na nag-iisa ngayon at hinding-hindi ko hahayaan na may manakit muli sa'yo. Karapat-dapat kang mahalin sa paraang hindi mo kailangang isakripisyo ang iyong sarili. Naramdaman ni Sofia ang isang kakaibang kilig
na tila kuryenteng gumapang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na akala niya ay kinalimutan na niya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang mukha ni Gabriel ay tila isang obra maestrang puno ng katapatan. Dahan-dahang isinandal ni Sofia ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel, ang bango ng pabango ng lalaki na amoy kakahuyan at ulan ay tila naging gamot sa kanyang mga sugat. "Salamat, Gabriel," bulong ni Sofia. "Salamat sa pagtuturo sa akin na ang pag-ibig ay hindi pala palaging pagsasakripisyo, na minsan, ang pag-ibig ay ang pakiramdam na ikaw ay ligtas." Ngunit sa gitna ng kanilang kapayapaan, ang telepono ni Gabriel ay biglang nag-vibrate sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog niyon ay tila isang babala na bumasag sa kanilang sandali. Binasa ni Gabriel ang mensahe at biglang nagbago ang timpla ng kanyang mukha. "Anong problema?" tanong ni Sofia. Napansin ang tensyon sa mga mata ng lalaki. "Si Mateo," sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay naging seryoso. "Nabalitaan ko na sinusubukan niyang makipag-ugnayan sa mga dating kaaway ng pamilya Shen. Mukhang desperado na siya, Sofia. At ang taong desperado ay handang gumawa ng kahit anong kabaliwan para lang makaganti." Natahimik si Sofia. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon kung saan naroon ang madilim at maruming bahagi ng lungsod. Ang puot na akala niya ay natapos na, tila meron pang huling hininga na gustong lumaban. "Hayaan mo siya, Gabriel," sabi ni Sofia ng may matigas na loob. "Ngunit kung susubukan niyang tapakan muli ang aking pamilya, sisiguraduhin kong hindi na lamang pera ang mawawala sa kanya, kundi ang huling hibla ng kanyang kalayaan." Ang gabi ay tila naging mas malamig. Sa kabilang dako, sa loob ng maliit na barong-barong, si Monica ay palihim na kumukuha ng ilang gamit sa kanyang bag habang natutulog si Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagtataksil. "Hindi ako magpapabulok dito, Mateo," bulong ni Monica sa dilim. "Kung kailangang ibenta kita para sa aking kaligtasan, gagawin ko." Sino ang susunod na itataksil ni Monica para sa sarili niyang kapakanan? At ano ang madilim na planong binubuo ni Mateo kasama ang mga kaaway ni Sofia? Ang bawat hakbang ay tila patungo sa isang mas malaking banggaan kung saan ang pag-ibig, paghihiganti at ang batas ng karma ay muling magtatagpo. Ang mahinang tunog ng pagkaladkad ng zipper ng isang maleta ay tila isang magnanakaw na gumagapang sa gitna ng hating gabi. Sa loob ng madilim at masikip na barong-barong, ang bawat anino ay tila nakikisimpatya sa pagkawasak ni Mateo. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa liwanag na nagmumula sa poste ng ilaw sa labas ng kanilang bintana, nakita niya ang figura ni Monica, ang babaeng inakala niyang magdadala sa kanya sa rurok ng kaligayahan ay abala sa pagsisiksik ng mga natitirang mamahaling damit at ang huling sobre ng perang itinago ni Mateo sa ilalim ng kanilang manipis na higaan. "Anong ginagawa mo, Monica?" Ang boses ni Mateo ay paos, tila nanggagaling sa isang tuyong balon. Nagulat si Monica at nabitawan ang ilang damit pabalik sa sahig. Ngunit sa halip na humingi ng tawad, dahan-dahang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang mukha, na dati ay laging nakangiti tuwing may hawak na credit card ni Mateo, ngayon ay napalitan ng matinding pandidiri at inip. "Aalis na ako, Mateo. Hindi ako ipinanganak para mabulok sa isang estero kasama mo at ng nanay mong walang ginawa, kundi umubo buong gabi," sagot ni Monica. Ang kanyang tono ay kasing lamig ng yelo. Isinukbit niya ang bag sa kanyang balikat at walang pag-aalinlangang humakbang patungo sa pintuang gawa sa nipang bulok. Mabilis na bumangon si Mateo. Pilit niyang inabot ang braso ng babae. Ang kanyang mga daliri ay nakabaon sa manipis na tela ng blusa nito. "Hindi mo pwedeng gawin ito. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Tinalikuran ko si Sofia para sa iyo. Nangako ka na sabay tayong babangon." Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Mateo. Ang lakas ng pag-ikot ng kanyang mukha ay nag-iwan ng matinding hapdi
at pag-alingaw-ngaw sa kanyang pandinig. "Huwag mo akong hahawakan gamit ang marurumi mong kamay," sigaw ni Monica. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Wala kang ibinigay sa akin, Mateo. Lahat ng yon ay galing kay Sofia. Ikaw ang umasa sa asawa mo, hindi ako. Ang totoo, mas may bayag pa si Sofia kaysa sayo. Wala kang silbi. Isa kang natalong aso na nag-aagaw buhay sa kalye." Ang mga salitang yon ay tila mga punyal na sabay-sabay na ibinaon sa dibdib ni Mateo. Natahimik siya. Unti-unting lumuwag ang kanyang hawak sa braso ni Monica. Sa sandaling iyon, ang kanyang ego, na dating kasing taas ng mga gusali sa Makati, ay tuluyan ng nadurog. Pinanood na lamang niya kung paano marahas na binuksan ni Monica ang pinto at naglakad palayo sa ilalim ng ambon. Tuluyang iniiwan siya sa kawalan. Mula sa sulok ng silid, narinig niya ang mahinang pag-ubo at pag-ungol ng kanyang ina. "Mateo, anak." Nauuhaw ako. Nasaan ang asawa mo? Nasaan si Sofia? Siya lang ang marunong magtimpla ng gamot ko. Ang bawat tawag ni Doña Aurora sa pangalan ni Sofia ay tila lason na sumusunog sa budhi ni Mateo. Tumingin siya sa kanyang ina, ang babaeng pilit na nagtaboy kay Sofia noon. Ngayon, nagmamakaawa ito sa presensya ng taong itinuring nitong basura. Ang karma ay hindi lamang dumarating ng minsanan. Ito ay isang sakit na unti-unting pumapatay sa kaluluwa araw-araw. Ngunit sa halip na pagsisisi, isang maitim at mapanganib na emosyon ang pumalibot sa puso ni Mateo. Kung babagsak man siya, hindi siya papayag na ang mga Shen ay patuloy na magdiriwang sa kanilang palasyo. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at tinawagan ang isang numerong matagal na niyang iniiwasan. Si Don Lorenzo, ang pinakamalaking karibal sa negosyo at mortal na kaaway ng pamilya Shen. Samantala, sa isang maaliwalas na umaga sa Mansion Shen, ang sinag ng araw ay dahan-dahang pumapasok sa malalaking bintana ng library. Nakaupo si Sofia sa isang mahabang upuang gawa sa mahogany. Kalmadong nagbabasa ng mga ulat mula sa foundation na kanyang itinatag. Sa kanyang leeg ay muling nakasuot ang kwintas na lotus. Ang pendant niyon ay kumikinang na tila nahanap na ang tunay nitong tahanan. Bumukas ang pinto at pumasok si Gabriel. Ang kanyang hakbang ay puno ng kasiguraduhan. May dala siyang isang folder na inilapag niya sa ibabaw ng lamesa sa harap ni Sofia. May magandang balita at may masamang balita. Panimula ni Gabriel habang iniaayos ang kanyang kurbata. Ang magandang balita, nahuli na ng mga awtoridad si Monica sa paliparan. Sinubukan niyang lumabas ng bansa gamit ang isang pekeng pasaporte, ngunit naka-flag na ang pangalan niya para sa kasong embezzlement mula sa L-Prime. Kasalukuyan na siyang nakakulong at naghihintay ng paglilitis. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sophie. Wala siyang naramdamang saya sa pagkakakulong ng ibang tao, ngunit ang hustisya ay nararapat lamang na mangyari. At ang masamang balita? Si Mateo. Seryosong sagot ni Gabriel. Lumapit siya at tumayo sa likuran ni Sofia. Ang presensya ng lalaki ay nagbibigay ng matinding seguridad. Nakipag-ugnayan siya kay Don Lorenzo. Alam nating gagawin ni Lorenzo ang lahat para pabagsakin ang Shen Group. At mukhang inaalok ni Mateo ang kanyang natitirang kaalaman tungkol sa mga kahinaan ng iyong kumpanya bilang kapalit ng tulong pinansyal. Dahan-dahang isinara ni Sofia ang folder. Ang kanyang mga daliri ay marahang humaplos sa ibabaw ng papel. Isang asong desperado, handang kagatin, kahit ang kamay na nagpapakain sa kanya o sa kasong ito, handang makipagkasundo sa dyablo. Hindi natin maaring baliwalain ito, Sofia. Mapanganib si Lorenzo at si Mateo ay wala nang mawawala, kaya handa siyang gawin ang kahit ano. Babala ni Gabriel. Isinandal niya ang kanyang kamay sa sandalan ng upuan ni Sofia. Bahagyang dumampi ang kanyang mga daliri sa balikat ng babae. Tumingala si Sofia kay Gabriel. Ang takot na dati
ay bumabalot sa kanya tuwing nababanggit ang pangalan ni Mateo ay tuluyan ng naglaho. Pinalitan ito ng isang malamig at matalim na paninindigan. Hindi ako natatakot, Gabriel. Kung gusto ni Mateo na makipaglaro sa apoy, sisiguraduhin kong siya ang unang masusunog. Sa kabilang dako ng lungsod, nakatayo si Mateo sa isang inabandonang bodega. Kaharap ang mga tauhan ni Don Lorenzo. Inihagis ng isang matandang lalaki ang isang maliit na kahon ng posporo sa paanan ni Mateo. Gusto mo ng tulong ko, Mateo Lu? Ang nakangising tanong ni Don Lorenzo mula sa anino. Patunayan mo muna na may silbi ka pa. Nakikita mo ang kahong yan. Gusto kong gamitin mo yan para sunugin ang bagong foundation building ng asawa mo ngayong gabi. Gawin mo yan at ibibigay ko sa iyo ang perang kailangan mo para makabangon. Nakatingin si Mateo sa kahon ng posporo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahan siyang yumuyuko para pulutin ito. Tatalikuran ba niya ang huling bahagi ng kanyang pagkatao o lalamunin na siya ng buo ng demonyong kanyang nilikha? Habang hawak ang posporo, isang mahinang tunog ng pagkasa ng baril ang narinig ni Mateo mula sa kanyang likuran na nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang lamig ng metal na nakadikit sa aking batok ay tila yelong unti-unting bumabaon sa aking gulugod. Isang paalala na sa larong ito ng kasamaan, palaging may mas mabilis kumalabit ng gatilyo. Hindi makagalaw si Mateo. Hawak niya ang maliit na kahon ng posporo, ngunit ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay nanigas nang maramdaman niya ang dulo ng baril. Sa harap niya, nanatiling nakatayo si Don Lorenzo. Ang mukha ay tila walang pakialam sa nangyayari. Walang babala. Mula sa madilim na sulok ng bodega ay lumabas ang dalawa pang tauhan ni Lorenzo at marahas na kinuha ang posporo mula sa nanginginig na kamay ni Mateo. Akala mo ba talaga, Mateo Lu, ay ganoon kadali ang makipagtransaksyon sa akin? Ang boses ni Don Lorenzo ay puno ng pangungutya. Tila isang haring pinaglalaruan ang kanyang alipin. Naglakad ito palapit at pinunasan ang sapatos nito gamit ang isang mamahaling panyo. Ang kumpanya mo ay patay na. Ang pangalan mo ay sira na. Wala kang anumang hawak na alas laban sa mga Shen na hindi ko pa alam. Ang totoo, pinapunta kita rito hindi para tulungan ka, kundi para ibigay ka sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Ano? Bakit mo gagawin yon? Magkaaway kayo ng mga Shen. Isang malakas na tawa ang umaling-awngaw sa loob ng bodega. Magkaaway kami sa negosyo, Mateo. Ngunit ang negosyo ay negosyo. Mas malaki ang kikitain ko kung ibibigay kita sa kanila bilang regalo kaysa gastusan ng isang natalong tulad mo. Dalhin na yan! Utos ni Don Lorenzo sa kanyang mga tauhan. Pilit na nagpumiglas si Mateo. Ang bawat sipa at sigaw niya ay tila hangin lamang na dumadaan sa malalakas na braso ng mga goons na pumipigil sa kanya. Sa loob ng iilang sandali, naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang sikmura mula sa isang suntok bago nagdilim ang kanyang paningin. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, ang amoy ng kinakalawang na metal ay napalitan ng pamilyar na bango ng mamahaling kape at sariwang hangin. Nasisilaw siya sa liwanag ng araw na tumatagos mula sa malaking salamin na dingding. Nang luminaw ang kanyang paningin, napagtanto niyang nakaluhod siya sa gitna ng malawak na opisina ng Shen Group. Ang opisinang dati niyang pinangarap na maabot. Ngunit hindi sa ganitong paraan. Sa likod ng dambuhalang mahogany desk, nakaupo si Sophie. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at nakasuot siya ng isang puting suit na tila sumisimbolo ng kapangyarihan at kalinisan. Sa tabi niya ay nakatayo si Attorney Gabriel Valderrama. Ang presensya nito ay nagbibigay ng karagdagang panganib sa hangin. Kamusta ang tulog mo, Mateo? Ang tinig ni Sofia ay kalmado. Tila ba nangangamusta lang ng isang lumang kakilala. Subalit para kay Mateo, ang katahimikang yon ay mas nakakakilabot pa kaysa sa isang sigaw. Dahan-dahan siyang tumingala. Nakita niya ang mga pasa sa kanyang braso at naramdaman ang sakit sa kanyang katawan. Ngunit ang mas masakit
ay ang pagtanggap na siya ay tuluyan ng natalo. Sofia, patawarin mo ako. Umiiyak na bulong ni Mateo. Inilalapit ang kanyang muka sa makintab na sahig ng opisina. Wala na akong natitira. Inabandona na ako ni Monica. Ang nanay ko ay may sakit. Huwag mo na akong ipakulong. Parang awa mo na. Tumayo si Sofia at dahan-dahang naglakad palapit sa kanya. Ang tunog ng kanyang mga takong ay tila mga martilyong nagpapako sa huling desisyon ng korte. Tumigil siya sa harap ni Mateo at tumingin pababa sa lalaking minsan niyang tinawag na mahal. Awa? Tanong ni Sofia, ang kanyang mga mata ay nanliliit sa galit. Nasaan ang awa mo noong inakusahan mo akong walang silbi sa harap ng kabit mo? Nasaan ang awa mo nang hayaan mong kutsain ng nanay mo ang aking pagkababae? Mateo, hindi mo hinihingi ang awa ko ngayon dahil nagsisisi ka. Hinihingi mo ito dahil takot kang magbayad sa mga kasalanan mo. Mula sa kanyang folder, inilabas ni Gabriel ang mga dokumento. Mateo Lu, may sapat na kaming ebidensya ng pandaraya, tax evasion, at ang pagtatangka mong ipasunog ang pasilidad ng Shen Foundation na na-record ng mga tao ni Don Lorenzo. Paliwanag ng abogado ng may matigas na tono. Ang mga pulis ay naghihintay na sa labas ng gusaling ito. Gumuho ang mundo ni Mateo. Pilit niyang inabot ang laylayan ng pantalon ni Sofia, ngunit umatras ang babae, tila nandidiri na mahawakan siya. Ibinigay ko sa iyo ang huling 10 taon ng buhay ko, Mateo. Seryosong sabi ni Sofia. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig, kundi puno na ng pinal na hatol. At ngayon, ibibigay ko sa iyo ang susunod na 20 taon ng buhay mo sa loob ng isang rehas. Iyan ang kabayaran sa bawat patak ng luhang inubos ko sa iyo. Sumenya si Gabriel sa mga pulis sa labas ng pinto. Sa loob ng ilang segundo, pumasok ang mga ito at mabilis na pinusasan si Mateo. Ang tunog ng malamig na bakal na sumasara sa kanyang mga pulso ay nagpatigil sa oras ng lalaki. Sofia, hindi pwedeng mangyari ito. Paano na si Mama? Sigaw ni Mateo habang kinakaladkad siya ng mga pulis papalabas ng opisina. Ang kanyang pagmamakaawa ay umalingaw-ngaw sa buong palapag, ngunit walang sino man ang nagtangkang tumulong sa kanya. Nang sumara ang pinto, tila isang malaking pinto ng kulungan ang isinara sa buong nakaraan ni Sofia. Huminga siya ng malalim. Ang bigat sa kanyang dibdib na bitbit niya sa loob ng isang dekada ay tuluyan nang nawala. Lumapit si Gabriel at inilagay ang kanyang mainit na kamay sa balikat ni Sofia. Tapos na, Lady Sofia. Ligtas ka na. Lumingon si Sofia kay Gabriel. Sa unang pagkakataon, ang kanyang nangiti ay totoo, umaabot hanggang sa kanyang mga mata. Oo, Gabriel. Sa wakas, tapos na ang ulan. Ngunit habang tinititigan nila ang tanawin ng lungsod mula sa itaas ng gusali, isang panibagong tanong ang namuo sa isip ni Sofia. Ano ang naghihintay sa kanya ngayon na wala ng kaaway na kailangang labanan? Makakahanap ba siya ng lakas para buksan muli ang kanyang puso para sa isang panibagong pag-ibig? Ang hangin sa labas ng bintana ay tila nagbubulong ng isang pangako. Isang pangako ng kapayapaan at paglaya na matagal nang inaasam ng kanyang kaluluwa. Pakis, 2 taon na ang nakalipas, ngunit ang ritmo ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ay nananatiling pareho, kalmado, walang tigil, at nagdadala ng bagong simula. Nakatayo si Sofia sa balkonahe ng bagong pasilidad ng Shen Foundation sa probinsya. Wala na ang mabibigat na gown at mamahaling alahas na ginamit niya bilang baluti noon. Sa halip, nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida na malayang sumasayaw sa ihip ng hangin. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakikita niya ang mga kababaihang biktima ng pang-aabuso na ngayon ay masayang nag-aani ng mga bulaklak sa hardin. Ang kanilang mga tawa ay tila isang matamis na himig na pumupuno sa mga puwang ng kanyang puso. Pinatawad ko na ba siya?
Ito ang tanong na matagal na umukilkil sa isip ni Sofia noong unang taon niya matapos ang kaguluhan. Isang araw, nakatanggap siya ng isang maikling liham mula sa kulungan ng bilibid. Galing yon kay Mateo. Walang hinihinging pabor, walang pagmamakaawa na ilabas siya. Ang tanging nakasulat ay, natutunan ko na ang halaga ng isang ilaw kapag ako ay tuluyan ng nilamon ng dilim. Patawad si Sofia. At salamat sa pagmulat sa aking mga mata. Nang mabasa niya ang liham na iyon, walang luhang pumatak sa kanyang mga mata. Walang galit na kumulo sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang inilapit ang papel sa kandilang nakasindi sa kanyang mesa at pinanood itong maging abo. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Sofia na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa mga sugat na idinulot ng ibang tao. Ang pagpapatawad ay ang pagpili na kalaga ng sarili mula sa tanikalang nag-uugnay sa'yo sa taong nanakit sa'yo. Oo, pinatawad na niya si Mateo, hindi para gumaan ang pakiramdam ng lalaki, kundi para tuluyan ng lumaya ang kanyang sariling kaluluwa. At sa paglaya na yon, natagpuan ba niya ang kanyang kapayapaan? Naramdaman ni Sofia ang isang pamilyar at mainit na presensya sa kanyang likuran. Ang bango ng kape at mamahaling pabangong amoy pino ay humalili sa hangin ng dagat. Isang malapad at mainit na palad ang marahang pumatong sa kanyang balikat, nagbibigay ng isang pakiramdam ng seguridad na kailanman ay hindi niya naranasan sa kanyang nakaraan. Masyadong malamig ang hangin dito, Sofia. Baka sipunin ka. Ang malambing na baritono ni Gabriel ay umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Dahan-dahan itong ipinatong ang isang makapal na balabal sa balikat ni Sofia bago pumunta sa kanyang tabi upang sabayan siyang manood ng paglubog ng araw. Tumingala si Sofia kay Gabriel at sumilay ang isang nangiting mas maliwanag pa sa araw. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa dibdib ng lalaki. Naririnig ang matatag at payapang pagtibok ng puso nito. Nahanap ko na ang kapayapaan ko, Gabriel. Nandito sa tabi mo at nandito sa mga taong natutulungan ko. Walang pangakong perpekto ang buhay at walang kasiguraduhang hindi na muling uulan. Ngunit alam ni Sofia na sa pagkakataong ito, hindi na niya kailangang magtago sa dilim dahil may isang taong handang sumabay sa kanya sa gitna ng bagyo nang hindi siya pinapaliit bilang isang tao. Anong aral ang iniiwan ng kwentong ito para sa lahat ng kababaihang nakikinig? Habang pinagmamasdan ang huling sinag ng araw na sumisilip sa horizon, isang tahimik na mensahe ang isinapuso ni Sofia. Para sa lahat ng asawa, ina, at babaeng tahimik na nagsasakripisyo para sa pamilya, huwag ninyong sunugin ang inyong sarili para lamang bigyan ng liwanag ang ibang tao. Ang inyong halaga ay hindi nasusukat sa kung gaano kayo karaming kayang tiisin, kundi sa kung gaano ninyo kayang mahalin ang inyong sarili. Ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman manghihingi ng pag-ubos sa iyong pagkatao. At kung sakali mang kayo ay itapon at baliwalain, tandaan ninyo na kayo ay tulad ng isang buto ng lotus, kahit ibaon sa pinakamalalim at pinakamaruming putikan, kayo ay may kakayahang sumibol at mamukadkad ng may pambihirang ganda at katatagan. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Sofia, pinagsiklop ang kanilang mga daliri. Hindi ito isang hawak na nagmamay-ari, kundi isang hawak na sumusuporta. Handa ka na bang umuwi, Lady Sofia? Tanong ni Gabriel. Huminga ng malalim si Sofia, nilalanghap ang simoy ng bagong bukas. Oo. Umuwi na tayo. At sa ilalim ng kalangitang unti-unting pinupuno ng mga bituin, naglakad ang dalawa pabalik sa loob, naiwan ang nakaraan sa dalampasigan upang tuluyan ng anurin ng alon pabalik sa dagat ng limot.